Natry nyo na bang magsigang gamit aring ginagawang trompo? Aring pagatpat? Kung hindi pa ay parini at ay gasigang. For today's video nga ay naisipan ko naman na manghuli ng tilapia din sa tabing ilog. High tide nga pala ngayon at ang daming tilapia din sa may mga sulok-sulok baga ng ilog. Ari nga pala mga tilapia na ito ay baga yung kung tawagin na arroyo. Kasi di ba maraming klase ang tilapia? Merong plapla, arroyo, tapos yung isa hindi ko alam eh. Pa-comment nga po kung ano baga yung isang klase ng tilapia. Yun kasi yung mga tilapia baga na hindi masyado nagalalaki. Yun kasi ang mga laman dati ng palaisdaan dito. Masarap yun adobohin. Yun lagi ang ginagawa namin ni mama nung ako'y bata pa. Namimiwas lagi kami sa palaisdaan at inaadobo namin yun. Ayan, nung sibad naman sa umag ay yun bagang bulati sa palaisdaan. Yun ang pinapain namin dun. Wala lang, share ko lang ba? Kaso nang pumalit nga yung mga similya ng arroyo dito ay nawala na yung mga ganong klase ng tilapia sa palaisdaan at puro arroyo na lang ang aking nakikita. Ari nga pala mga arroyo hindi ko gusto kapag inaadobo kasi medyo malansa baga siya. Hindi nga tulad ng maliliit na tilapia. Native ata ang tawag dun, native tilapia ay ambot. Kung pagmamasdan mo nga aring arroyong tilapia din sa tabing ilog ay kala mo ay pamulog-mulog laang. Pero tingnan nyo nga, akala ko'y huli na kasi nasa loob na siya ng sirok. Abay nakalabas pa nung iaangat ko na yung sirok, kaya nung bilis. Samantalang yung may napapanood ako dito na nag-reels, siya yung nanguhuli din ng tilapia pero inakamay laang niya. Ay naku, basic na basic sa kanya, ay sana all. Pero madali lang din naman itong hulihin kung ito ay nasa palaisdaan. Kasi nga medyo mababaw ang tubig, ay dito kasi yan ang lalim ng tubig. At saka malawak aring nga ilog, makatakbo makalangoy. Makalangoy baga agad sila. Hindi lang talaga ako siguro sanay kasi mas sanay ako manghuli ng isda ay sa dagat, sa palaisdaan, sa ilog din kaso sa pamamagitan ng pamimingwit. Pero kapag kamay ang gagamitin mo sa panghuhuli ng isda ay mas mainam yun ay sa palaisdaan o di kaya naman ay sa dagat pag mababaw ang tubig. Pero pag gani rin ang mga yanong lalim ay para ka lang nagapingahan yan. Atawanan ka lang na isda. Bale ito nga palang pangingilaw namin ay hindi naman talaga panghuhuli ng tilapia ang gagawin namin, kundi panghuhuli ng talimaras. Kung bagay nadaanan nga lang namin din sa may ilog na may raming tilapia ako nakikita, ay di sinubukan ko na nga ring hulihin. So bale ito na nga pala yung mga nahuli namin, medyo konti nga lang pero okay naman na yan at isang ulaman na para sa akin at ako lang naman na nakain ito ay. Tapos nakahuli nga rin pala ako ng ilang pirasong hipon, ayan oh. Sinadjust nga pala ng kapatid ko na sigangin ko na lang daw ito sa pagatpat para daw maiba naman. Oo nga no, hindi ko yun naisip kasi nga ay gumagawa pa talaga ako ng listahan ng mga iba-vlog ko. Para baga dire-diretso yung pagbablog ko at hindi ako yung para nauubusan ng iba-vlog. Pero karamihan nga sa mga binablog kong ito ay hindi ko na mga nararanasan ito ngayon. Kumbaga ay naranasan namin ito ay nung mga bata pa kami. Kumbaga binabalik ko lang, sinishare ko lang sa inyo. Kaya naman ay nakakalimutan ko na nga yung iba. Tulad na nga lang ng pagsisigang ng isda gamit ang pagatpat ay hindi na namin to ginagawa. Kumbaga hindi na kami nakakapag-ulam nito. Parang huling tikim ko nito ay nung ako ay nag-aaral pa. Bali ang mga pagatpat nga pala ay kalimitan niya makikita or tumutubo sa mga palaisdaan. Ayan, nandyan sila sa gitna ng palaisdaan na yan. Bali kung makikita nyo nga pala din sa video na papunta kami doon sa palaisdaan kung saan baga may pagatpat. Meron nga din pala din sa may tapat laang namin. Kaya nga lang ay lulusok pa kami ay maputik. Wala namang problema kung maputik. Ayan, dali lang naman hugasan ay ditanggal na agad ang putik. Kaya nga lang ay sabi ng kapatid ko, bakit ako magpakahirap pa daw sa putikan? Ay meron naman daw dito sa tabing pilapil na madadaanan namin. Bali yung nagbibideo nga pala sa akin kapatid ko ngayon ay iri yung pangatlo. Kumbagay pangatlo sa amin. Kung ako'y panganay ay yung nagbideo sa akin nung gabi nung nangingilaw kami ay yung kapatid kong isa na sumunod sa akin, yung pangalawa. Nagsiuwian nga pala muna sila kasi nga ibagot na daw sila sa pamumuhay nila doon sa syudad. Ay di sabi ko ngay mabuti at mapapakinabangan ko kayo taga-video. Kaya nga lang abaya nung mahal naman makasingil ng bayad sa pag-video. Balikan na rin nga pala ang puno ng pagatpat kaya nga lang wala akong makita at puro pugad na langgam ang aking nakikita. Bali rin nga pala mga pagatpat na ito ay meron din baga sa tabing dagat kaya nga lang iba yun. Kumbaga yun yung matitigas at hindi yun pwedeng iasim. At yun ay yung mga inagawa bagang turumpo nung kami mga bata pa, yun lagi ang inagawa namin turumpo at yan ang tining man din. Inapasakan nga pala namin ang kinayas na kawayan sa gitna tapos inapaikot namin ay ayos man din at hindi mo na kailangan pang bumili ng trumpo. Dini nga pala sa pangalawang puno na pinuntahan namin ay may bunga kaya nga lang hindi ko naman halos mahawakan at gawa na niya ng daming langgam. So yun, ganito nga pala ang bunga niya. Tingnan mo kung makikita niyo, di ba katulad siya noong parang pagatpat sa tabing dagat. Yung mga andahon baga nila yung mga bilog. Yung parang katropa sila ng mga bakawan at mga pipisik. Pero iba ito at kalimitan itong natubo ay dini sa mga palaisdaan at saka malambot baga siya lalo na kapag hinog. Dini nga pala sa pangatlong puno na pinuntahan namin ay medyo marami yung bunga niya at saka marami na siyang naglaglagan yung mga nahinog na baga. Pwede mo pa rin naman kunin yun, hugasan mo lang ay para malinis at saka kung hindi pa naman siya bulok kung kalalaglag ang baga. Ayun nga at kinuha ko na yung iba kasi nga napakarami naglaglagan dito sa ilalim. Kung bagay mabubulok laang ay sayang naman. Bali ito na nga pala yung mga nakuha ko at tinatawanan nga pala ko ng kapatid ko at saka yung pinsan namin na kasama ko kasi nga daw dinamihan ko naman
naman masyado ang pagkuha. Ay kala mo naman dayan ang dami kong isda na alagyan. Sabi ko nga ay maigi na yung marami. Gawa ng pag nakaisip ulit magsigang ay di hindi nakukuha pa dito. At yan ang layo din naman ng pagkuha ay. Ang layo sa bahay. Kinaliskisan ko na nga pala muna aring isda na aray bago ko dalhin sa dagat para baga lulutuin ko na nga laang doon. Sayang nga lang at hindi na fresh itong isda na lulutuin ko kasi nga ay kagabi pa ito namin nakuha at nilagay na muna namin sa rep. Nandito na nga pala ako sa tabing dagat, hindi ko na nga pala sinama yung kapatid ko kasi nga ayaw niya sumama ay diwag kung ayaw. Sabi niya isasama na lang daw siya kapag diretsuhan na yung vlog. Yung tipo baga nga pagkahanting diretso luto na. Pero hinayaan ko na nga at para wala akong kagaw sa pagkain. Ay iya. Sabi nga nung dalawa kong kapatid ay bukas na laang daw at gawa nang ibablog namin bukas ay wakwak, ang pangunguha ng wakwak. Yun nga pala yung matagal ko nang gusto talagang i-vlog, kaso nga lang ay lagi sila nagaindahanan. Ay kung ako'y marunong laang manguha nun ay di ako na ang nanguha. Kaso hindi rin pala sila marunong kaya nga nagaindahanan sila. Mahirap kasi kunin yun at dinudukal yun sa lupa. Yun bagay uri na nga parang uod. Pero yun na nga at tinuro na sa amin ni nanay kung paano manguha noon. Kaya naman ay bukas nga ay manguha kami ng wakwak. Abangan nyo po yung next vlog ko sa pangunguha ng wakwak. Bali dito nga pala ako nagluto ngayon sa Dalampasigan kasi nga ay high tide. Lubog yung aking tambayan. Pero wala akong balak na ilipat yun kasi nga gusto ko doon at maganda yung pwesto ko doon, presko. Saka dalawa naman yung aking pinaglulutuan. Kumbaga ay kapag hindi ako pwede doon at halimbawa may nakatambay na ibang tao ay nakakaya naman paalisin, ay dito na lang ako magluluto. Kaya nga dinadala ko rin pala itong aking folding table. Ito nga pala ay matagal na sa akin. Ito yung ginagamit ko sa pagdodrawing. Pero dahil nga wala naman ako laging time sa pagdodrawing, kaya naman idadalhin ko na nga din sa dagat. Ngayon ko nga lang pala ito magagamit kasi nga ito ay matagal na wala sa akin. Kumbaga nasa Laguna. Nasa Laguna kasi lahat ng mga gamit ko pang drawing. Pinadala ko nga lang doon sa kapatid ko nung umuwi sila. Tapos ginamit ko na nga rin pala ring cute na kaldero na nabigay sa akin ng aking followers. Marami po palang salamat sa nagbigay. Marami nga pala yung binigay niyang yan. Hindi ko nga lang dinala na yung iba, yung tent, saka yung upuan. Kasi nga ay dalian kasi ang pag-vlog ko ngayon kasi nga alas 3 na ng hapon. Kasi nga wala talaga sana akong balak pang mag-vlog ngayon kasi nga kagaling lang namin sa hibasanan tapos mamayang gabi ay mangingilaw naman kami. Kumbaga magapahinga na lang muna sana ako kaya nga lang ay nanghihinayang baga ako sa oras kaya ay hala, go na. Binawasan ko nga pala ng pagatpat kasi nga ay sakto na bagay yung asim kasi pag pinakuloan pa ng sobra yaan ay sobrang aasim lalo yaan. Ang pagatpat nga pala ay maganda yan talagang pang-asim kasi isang piraso pa lang or kahit kabak ay kaya ng paasimin ari nga niluluto ko. Dinamihan ko nga lang ng lagay kasi nga medyo mura pa naman yung isa at saka ay wala lang gusto ko lang, bakit ba? Pagkatapos ko nga palang magluto ng sinigang ay nag-ihaw naman ako na ring barong at saka nitong butchay. Yan nga pala yung mga nakuha ko sa panghihibasan kanina. Tapos ayan nga't naghiwa na rin ako na ring kamatis at saka na rin nga kalamansi kasi nga ay sasawsawan ko ng aking mga inihaw. Tapos excited na nga pala akong kumain kasi nga ngayon na lang ulit ako makakain na ring sinigang na may pagatpat kasi nga kapag ako nagisigang lagi nila ang sampalok o di kaya naman ay kalamansi. Tapos natutuwa naman ako kasi nga ang cute nitong lutuan ko, ang cute din ng aking table. O di ba sana all cute? So yun, kain po tayo guys. Tapos natutuwa nga rin pala ako din sa pwesto na ito kasi nga parang yan ang kinis ng pagmumukha ko dito ay parang walang bakas ng kahapon. Kasi nga medyo marami akong tigidig, alam mo yun. Nga pala, mas masarap aring asim ng pagatpat kaysa sa asim ng sampalok. Kasi ang asim ng sampalok, di ba medyo mapait-pait kasi nga ay gawa ng buto niya. Hindi nga tulad na rin nga pagatpat kasi nga ang buto na rin pagatpat ay maliliit lang at saka matitigas yun, hindi baga nadudurog. Nga pala nung kami mga bata pa, ay kalimitan nga pala namin niluluto yung mga ganaring ulam kasi nga ay kapag kami nag-harvest ng palaisdaan. Pero hindi man ako natulong sa pag-harvest ng palaisdaan. Kumbaga nakikidalot-dot laang. Kumbaga nakikuha lang ako ng pang-ulam. Yun naman ay alam na may-ari at okay lang naman. Yung mga buga-bugaong laang naman, saka tilapia, saka yung mga bidbid, yung mga hindi na baga nahulog ng palaisdaan. Ay pagkatapos na yung mamulot ng isda sa palaisdaan, ay didiretso na kami sa puno ng pagatpat at nakuha na rin kami pang-asim. Habang ako nga ay nakain, ay tinawag ko nga si Abong at binigyan ko na rin isda kasi nga ay nakakatuwa siya ngayon kasi ako hindi iniwan. Lagi kasi ako iniiwan niyan at ako inahatid laang din sa dagat pero ngayon man hindi na. Nasasanay na rin laging kasama ko sa dagat. Kaya naman binigyan ko nga ng isda kaso ayaw naman yan nung arte talaga na ring aso na ari ay. Diyan talaga yung aso namin yan. Masyadong mapili sa pagkain. Kala mo naman yan ang gwapo. Tapos ayan nga't hindi rin siya nakatiis at kinain na rin niya yung binigay kong isda. Kunwari ayaw pa eh. Pabibi. Tapos nilantakan ko na nga rin pala aring barong na nakuha ko sa panghihibasan. Ang laki ng laman niya at ang sarap nga pala nitong inihaw. Masarap din siyang adubuhin. Lalo na yung pinakati tapos maanghang. Swabe. Medyo madalang nga lang pala mga ganitong barong sa hibasanan kaya naman na hindi nga ako makagawa ng video. Yung tipo nga ito lang yung lulutuin ko. Pero nung nakaraan kong panghihibasan ay marami sana akong nakuha kaya nga lang ay naanod naman kasi nga ay nilagay ko muna sa baga sa buhayan at kinabukasan ko pa nga lulutuin. Kaso nakalimutan ko namang itali ay dinaanod nung nag-high tide. So yun na nga at hanggang dito na lang po ang aking vlog. Abangan nyo po sana yung vlog ko na pangunguha ng wakwak. Next vlog ko po yun. At salamat po pala sa mga nanood na rin aking vlog na ito. At pasubscribe naman po ng aking YouTube channel. O di kaya naman po ay papalo po ng aking Facebook page, Miss Tabo de Vlog. Yun lang po. Thank you.